Nandito po ang ating Senate President Sherwin Gatchalian. Mr. Senate President, magandang morning! Good morning, Anthony. Magandang umaga sa iyo at sa ating mga tagapakinig. Good morning. Congratulations po ha. Kabago-bago nyo. Magandang rating na ibinigay sa inyo ng publiko. Maraming salamat. Maraming salamat rin. Pero hindi lang pala kayo nag-iisang Gatchalian dahil ito binabasa ko sa Tangier survey naman nitong June, ang may pinakamataas na rating sa among cabinet members ay isang lumilingon sa pangalang Rex Gatchalian naman. Diba, mga Gatchalian talagang dapat magpalitsyon kayo eh. Meron naman, araw-araw meron yan. Kasi sideline. Nagsa-sideline. Opo. Kumusta po? Ngayon, wala tayong trial ngayon, SP, ano? Wala ngayon, Anthony. At talagang sinadya wala for Thursday and Friday para mabigyan ng panahon ng ating mga senator judges na pag-aralan ng mga kaso at maghanda para sa susunod na linggo dahil every Wednesday binibigay sa amin yung listahan ng mga testigo at pinag-aaralan namin itong mga testigong ito. Katulad po kahapon, actually nakakatuwa, binanggit ko po kanina na yung nag-oral argument, nabanggit din naman ni Senator Chis Escudero kahapon, si Congressman Chel Jokno at si Attorney Michael Powa ay nagawa nilang ipresenta ang kanilang mga argumento for and against dun sa mungkahing isampina ang bank records, tax records at AMLAC records ni Vice President Sara Duterte nang hindi nagbubulyawan, hindi nagbabastusan. Napansin nyo rin ba yun, SP? Napansin ko at maganda nga no dahil nabigyan ng kumbaga full view ang public para mapanood yung kanilang debate at diskusyon. Binigyan kami ng memo last week at yung kanilang sinabi dito sa memo nila ay ito rin yung sinabi nila dito sa kanilang debate. So pero mas maganda ma-explain mabuti no at para maintindihan din ng publiko at para rin ma-appreciate nila itong position ng dalawang panig. Kailan po ito papasyahan ng impeachment court, yung issue na yon? Sa Lunes, magkakaroon na kami ng discussion ulit at bibigyan ng panahon ang ating mga senator judges na magtanong kung gusto nila magtanong, kung meron silang clarificatory questions dun sa mga narinig nila kahapon. At ang target natin ay magbotohan kung magbobotohan man o mag-agree on Monday. Dahil nung tinitignan ko yung mga isusupina na dokumento, kakailanganin ito ng mahabang panahon dahil unang-una matagal na at pangalawa talagang madetalye yung request ng prosecution. So tingin ko kakailanganin ng mahabang panahon para makompile ng mga bangko, ng AMLAC, pati ng BIR, itong mga rini-request na dokumento. Ayun, nasagot na yung susunod ko sanang tanong. Bakit ba kasi kailangan nyo ng desisyonan to hindi pa naman to kasama doon sa first article na inyong tinatalakay sa impeachment court? Tama. Magandang tanong yan. Napakagandang tanong yan, Anthony. Dahil kung titignan natin, ang request nila ay from 2007. Yes. No? So, mahabang panahon yan. At rini-request nila, madetalye. Nakita ko yung mga bank accounts, bank records, daily transaction reports. Madetalye talaga. Kaya tingin ko, hindi kakayanin ito ng isang araw o isang linggo nga. Tingin ko, mahabang panahon ang kakailanganin ng itong mga organisasyon para ibigay itong hinihingi ng prosecution. But exciting pala yung Monday, ano? Exciting siya. At ito para sa akin, ito yung pinakamahalagang aspeto ng impeachment dahil itong rini-request na dokumento, makikita natin dito kung ano yung punto ng articles of impeachment na number 2. So dito talaga dito talaga iikotin pag-uusapan for Article 2. Ewan ko, narinig nyo na siguro na dito sa impeachment trial na to, ang husgahan ay hindi lang ang on trial ay hindi lang si Vice President Sara
kundi ang mga senator judges din natin. Ano, may ganung punto de vista. Sa first 6 days ng trial, kayo naman ang Senate President, ano ba ang personal assessment ninyo sa Senado as an impeachment court? Anthony, ang personal assessment ko ay smooth at maayos. At dahil nga ang linilitis dito ay isang mataas na political figure, may aspeto rin na may aspeto ng peace and order itong impeachment. Kaya nung umpisa pa lang last week, yan ang ating binibigyan ng malaking pansin, no? Dahil isang popular na political figure ang linilitis. Kaya malaking paghahanda ang ginawa ng Senado para masigurado na maging maayos, maging safe, maging orderly yung proceedings. At the first 6 days, makikita naman natin na orderly naging proceedings. At nagpapasalamat rin ako sa dalawang panig, no? Dahil sila rin ay nagko-cooperate. Even yung arrangement sa loob ng Senado, actually, Anthony, napakasikip ng Senado, pero nagawan rin ng paraan na mabigyan sila ng space o ng spasyo para sa kanilang mga teams. Opo. That's one. Pero siguro tanggapin na rin natin ng totoo na ang obserbasyon po ng marami, parang may demarcation line na ngayon ang mga pro-Sara at anti-Sara sa Senado. How do you resolve that kind of criticism po? Pag tinutukoy mo, Anthony, ay mga senator judges, Opo. very strict ang ating rules, no, pagdating sa impartiality. At sinasabi nga na dapat maging impartial tayo, walang kinikilingan. At doon nga sa Senate rules, pinagbabawalan rin ang mga senator judges na magsalita tungkol sa merits nitong case na ito para hindi na ma-prejudge yung mga senator judges. So, dapat tuparin natin yung ating impeachment rules at tayo na mismo ang tayo na mismo mag-regulate sa ating mga sarili na maging impartial tayo at wag tayo magbigay ng mga pahiwatig kung na magiging sa isip ng tao ay may kinikilingan tayo. Wala namang masama na ang senator judge ay lagi magtanong ng yung tinatawag na clarificatory questions, di ba? Sa kapwa sa defense at saka sa prosecution. Pero siguro tanggapin na rin natin ang totoo na ang tingin tuloy ng tao sa iba parang nag-aabogado to kay VP Sara. Yung iba naman parang yung ibang senador nag-aabogado para sa prosecution. Well, Anthony, hindi natin matatanggal yung nasa isip ng taong bayan, no? Dahil iba-iba talaga yung kanilang interpretasyon pag nagtatanong ng mga senador. Pero maaga pa naman at ito ay, sabi ko nga, Anthony, nung binibilang ko 102 days ang kakailanganin natin, nasa 6 na araw pa lang tayo. No? So, medyo malayo-layo pa. Konti na lang. Malayo-layo pa. Kaya maaga pa para magbigay ng assessment kung ano yung mga pananaw ng tao sa senator judges. Lahat ba ng senador na nakaka-attend, nakapagtanong na? Yeah, halos lahat ay nandoon, no? At halos lahat rin ay nagtatanong at very participative. At even behind the scenes sa caucus, maraming nagtatanong talaga tungkol sa case. So makikita natin very interested, very involved ang ating mga senator judges. Talagang pinag-aaralan nila yung kaso dahil marami kaming caucus rin behind the scenes. At lahat talaga ay very involved dito sa impeachment proceedings. Pagka po ba ang isang senador nag-discuss ng merit of the case outside of the impeachment court, meron ba silang mare-reprimand ba sila o ano ba magiging penalty sa kanila? Sa impeachment rules, walang strict na nakasabi doon dahil ang inaasahan ng Senado ay yung mga senador natin ay magiging maingat sa pagsasalita at susunod sa impeachment rules. So, yun ang aming mga, pakiusap at reminder, paalala sa ating mga senator judges na maging impartial, wag pag-usapan yung merits of the case at sundan yung ating impeachment rules.
Senator, last na lang to ha. Sabi nga, mahirap namang hindi pansinin yung elephant in the room. Matagal ko nang gustong itanong sa inyo. Hindi, hindi ba nung umpisa pa lang, naging issue na yung bakit ba si Senator Chis Escudero ang presiding officer when the sitting Senate President, kayo po yun, although you are not a lawyer, kaya nyo namang mag-traffic dun kaya nyo naman bakit po ba umabot pa sa ganong desisyon? At yung second question, kakambal po nun, hindi nyo ba kayang maging presiding officer? Anthony, nasabi ko ito sa akin na press release na noong pinag-uusapan namin to, kasama ibang mga senador, tinitignan ko yung, bilang Senate President, tinitignan ko yung kabuuan ng mga activities ng Senado. Tinitignan ko yung kabuuan ng mga dapat tapusin sa Senado. At ngayon, mid-July na. By August, papasok ang budget. Merong LEDAC bills na 50 na hindi pa natatapos. May mga investigations rin na nakapila. Kasama na dyan yung flood control, yung shooting sa Tacloban. Ngayon, mayroong nakahanda rin yung El Nino investigation. So, maraming bagay na sabay-sabay ang nangyayari. Pag makikita natin, ang impeachment, halos kalahating araw ang kinukuha sa Senado. Ang aking inaalala, pagdating ng budget, paano natin matatapos to by end of the year? At pag hindi natin natapos to by end of the year, ang laking epekto to sa ating ekonomiya, lalo na ngayon na bumagal yung ating ekonomiya. Kaya ang sinadjust ko sa body na mag-designate tayo ng presiding officer para sabay-sabay ay kayang gawin ng Senate President yung mga nakapila na mga gawain tulad ng budget at yung mga iba pang panukalang batas. Especially kapag bumalik na sa sesyon ang Senado. Yes. No? Actually, pinag-usapan namin yan, Anthony. Yan nga isa sa pinakamalaking problema natin. Pag bumalik yung session, nakikita natin yun, impeachment, umaabot ng 6-7 hours. Ang session, umaabot rin ng 6-7 hours. Yes. Pag mahaba ang diskusyon. So, 12 hours magtatrabaho ang Senado kada araw. So, parang physically, napakahirap. At doon sa pangalawang tanong mo, nakasaad sa ating saligang batas, hindi naman requirement ang abogado. In fact, sa saligang batas natin, walang sinasabing anong requirement. So, hindi naging yung ang batayan natin. Ang naging batayan natin ay yung trabaho na mangyayari hanggang katapusan ng taon. Doon po naman sa pwesto ninyo araw-araw na nandoon po kayo sa tabi ni Senator Chis Escudero, hindi ba kayo nahihirapan doon na nandoon kayo? Alam nyo na, ang dami ng memes dyan, Senator, Senate President. Dami. Ang dami ng memes. Dami nga eh. Nakita mo nga eh. Hindi ba kayo na-offend, nasasaktan doon sa mga yon? And how do you deal with it? Siyempre, nasasaktan. Anthony, tao lang naman tayo. No? Na-offend, nai-insulto, nasasaktan. Pero ganyan talaga ang social media. Tayo naman ay trabaho lang at ginagampanan lang naman natin yung ating responsibilidad. Pero hindi nyo ba i-consider na iwanan na si Senator Escudero doon bilang presiding officer at bumaba na lang kayo and every now and then pwede naman talaga kayong magtanong. Katulad din ng ibang araw na may sesyon ng Senado na ang nagpe-preside pa minsan-minsan yung majority leader o yung Senate President pro tempore o kung sino man. Anthony, under our rules, ang Senate President ay nananatiling merong general supervision over the impeachment proceedings. So, ibig sabihin, responsibilidad pa rin ng Senate President na tumakbo ang Senate proceedings ng maayos at orderly. In fact, yun nga ang madalas namin pinag-uusapan, ewan ko kung nakikita niyo sa TV, but pinag-uusapan namin ni presiding officer, Senator Chis Escudero, yung mga iba pang mga bagay na para tumakbo ng maayos yung Senate proceedings. At doon po sa Senate rules natin, may mga powers na naiwan sa Senate President in line with the impeachment proceedings. Bigyan kita ng konkretong halimbawa. Sige pa. Doon sa Senate rules natin, ang Senate President pa rin ang mayroong control over the Sergeant at Arms. Kaya assuming nagkaroon ng gulo sa loob ng
ng impeachment trial or ng plenary, ang Senate President ang mag-uutos sa Sergeant at Arms para ayusin ni Gulo. Ganun po. Hindi pwedeng mag-utos yung presiding officer dun sa Sergeant at Arms in the event na magkaroon ng problema dyan sa peace and order? Kung mag-uutos siya, that is in line and in consultation with the Senate President. With the Senate President. Ganyan kasi nakasulat sa ating sa Senate rules natin, sa Senate impeachment rules. Ganun ang nakadesenyo. Kasi nga, pag titignan din natin to sa kabilang banda, 'di ba, nung nag-preside si Chief Justice Davide Opo. at si Senator Pimentel ang Senate President, si Senator Pimentel pa rin ang mayroong control over the Sergeant at Arms, hindi si Chief Justice Davide. So ganun ang setup rin. So hanggang sa matapos po ito, ang setup ay nandun kayo sa podium ni Presiding Officer Chis Escudero. Tama. Opo. Okay, isa na lang tanong, pahabol na tanong. Magkano po ba ang ginagasta ng Senado kapag may impeachment trial, kung meron lang kayong maisasagot sa amin per day? Magandang tanong yan, Anthony. Marami rin akong nakukuha tanong. Walang dagdag gastos, no? Dahil itong impeachment ay tinatrato namin parang plenary session. Okay. So, hindi kami nagdagdag ng tao, hindi nagdagdag ng pagkain, hindi nagdagdag ng other expenses. In fact, yung pagkain tsaka yung other expenses ng prosecution and defense, KKB sila. Sila yung nagbabayad ng sarili nila. No? So kung nagdala sila ng printer nila o nagdala sila ng pang-internet nila, sila nagbabayad nun. Binigyan namin sila ng basic, pero kung gusto nila magdagdag, sila nagbabayad nun. No? So walang karagdagang gastos on the part of the Senate dahil parang normal na day-to-day function ang ginagawa namin. Opo. Senate President Win Gatchalian, again, maraming salamat po at congratulations muli for being the most trusted government official sa pinakauling survey po ng publiko sa Asia. Maraming salamat, magandang umaga po. Maraming salamat, Anthony. Thank you. Thank you so much. Si SP Win Gatchalian. Anthony Taberna at